Ako si May, ordinaryong estudyante na matalino, masipag, at higit sa lahat, maagang pumapasok sa... Shucks! Late na naman! Sa mundo ng nucleic acid, napakaraming bagay na nagbibigay sa atin ng katanungan na kinakailangan ng solusyon. Pero paano? Ang tanging paraan para mahanap ang solusyon ay... Magandang umaga, May. Masyado ka tamaga para sa susunod na signatura. Oh, teka. May tanong ako, May. Ano ang papel ng nucleic acid sa katawan ng tao? Ay, hindi. Masyadong madali. Teka. Sino ang nakadiskubre ng nucleic acid? Sir, hindi ko po alam. Ay, grabe, May. Gulo? Ayos pagod ka lang, ipahiwan na ulit ako. Masustansya ko. Nakakatay, pero mga nalaki. Guys, sa inyo ba to? Hindi. Uy guys, di raw papasok si Sir. Guys, makakatulog na rin ako. Gandang araw, May. Ano pong nangyayari? Maligayang pagdating sa Nuclear Academia. Ngayon ay nandito ka sa konferensya ng mga nakadiskubre ng nucleic acid. Nuclear Academia? Ano pong ginagawa mo rito? Wala lang. Ang sabi niyo po ay kumperensya ito ng mga nakadiskubre ng nucleic acid. Bakit ang kaunti niyo po? Si James Watson at Francis Crick po ba ang nakadiskubre ng nucleic acid? Meron kasing ginagawa ang iba naming mga kasama, kaya kami na lang muna. At saka, hindi sila Watson at Crick ang nakadiskubre ng nucleic acid. Teka lang po pala. Sino-sino po kayo? At ano ang nalaman niyo po sa nucleic acid? Noong taong 1869, natagpuan ko isang material na tinawag ko bilang nuclein. Kalaunay nakilala ito bilang nucleic acid matapos ng paghiwalay nito upang maging mga protina at mga bahagi ng acid. Sa panahon ngayon, kilala ito bilang deoxyribonucleic acid o DNA. Gulat ang mga kalaman yun, aming kinukay ng mga laganong adenine at cytosine ay halos kinupas sa mga taingin at panin. Dahil dito, ang complementary base pairing ang nagkakuhang dahilan ng mga koneksyon ito. Kung kaya, ang nucleic acid ay pangunahing nagdadala ng impormasyon para sa cell. Kinokontrol nito ang synthesis ng mga protina na tumutukoy sa mga namamalang katangian ng lahat ng mga organismo. Pagkatapos ay natuklasan naman namin ng ating mga estudyante ang mga sangkap nito. Ang adenine, cytosine, guanine, thymine at uracil. Dulot ng chemical na pagsusuri sa mga nucleic acid, gamit ang hydrolysis at iba pang pamamaraan. Alinsunod nito, nalaman nila Oswald Inri at ang kanyang mga kasamahan na ang DNA ay ang genetic na material ng cell sa pamamagitan ng pag-unawa sa pagbabagong nagaganap sa mga bakterya. Bago ko sabihin ang aking lala, gutom ka na ba? Hindi pa po. Ako gutom na. Tara sa kusina. Alam mo ba, halos lahat ng ating mga pagkain ay masustansya sa nucleic acid. Hindi lamang sarap ang hatid ng mga pagkain ito, kundi pati na rin ang mas malakas sa immune system, pinabuting panunaw, bawas sa oxidative stress, at mas mabuting kontrol sa metabolismo. At hindi ito mangyayari kung walang dalawang pangunahing uri nito, ang DNA at RNA. Ine-encode ng DNA ang mga impormasyong kailangan ng isang organismo na lumago, umunlad at magparami. Upang maisagawa ang mga trabahong ito, isasalin sa mga mensahe ang mga DNA sequences na maaaring magamit upang makabuo ng mga protina, ang mga komplikadong molekula na gumagawa ng karamihan sa gawain sa ating mga katawan. Ang RNA naman ay may tatlong pangunahing uri na kasangkot sa synthesis ng protina, ang mRNA, rRNA at tRNA.
Isinasalin nito ang mga genetic na impormasyon sa mga molekular na makinarya at mga estruktura ng cell upang ayusin ang aktibidad ng gene sa panahon ng pag-unlad at cellular differentiation. Kaya huwag mong kakalimutan ang mga pagkain ito sa iyong susunod na agahan, tanghalian at hapunan. O ngayon, di ka na mapapaya sa klase dahil sa tutuhan mo dito sa ating talakayan. Tara na, May! Nahanap mo na ba? Ang alin? Kasagutan. Ha?